Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, maganda kong pag-usapan at reaksyonan po ito, mga kabida. Nagbabala ngayon, okay? Ito hong si Mr. Lito Banayo, mga kabida, okay? Na kapag itinanggi daw, mga kabida, ito hong usapin po ng CONAS o Constituent Assembly, para daw baguhin ang ating saligang batas. Tutukuyin daw niya, mga kabida, kung sino po ang kanyang source dito. Okay? At magugulantang daw, mga kabida, ang Pilipinas kapag tutukuyin po niya itong kanyang source na meron pong pinag-usapan po, mga kabida, about CONAS. Okay? Kasama ho si Speaker Faustino D., dating Senate President Tito Soto at ilang pang mga personalidad daw, mga kabidan po. Ito, pakinggan muna natin. Ito hong si Mr. Lito Banayo po, isa hong political strategist po, mga kabida. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. May 11, I filed a column sa Manila Standard. Ang title ay The Plot. No? Kung saan inilahad ko yung isiniwalat sa akin tungkol sa CONAS or pag-convene ng Constituent Assembly upang baguhin ang ating konstitusyon. This was revealed to me and 9 other people on Thursday. Out of the blue yun kinuwento niya na sa VIP lounge ng Soler, Soler Casino Hotel, ay nandoon si Senate President Tito Soto, kasama ang kanyang secretary, si Mark Mendoza, dating Congressman Mark Mendoza, at si Speaker Bogie Laurel, kasama naman ang isa sa kanyang mga deputy speakers na si Attorney Ferdinand yata yun, Hernandez, taga South Cotabato. At ang tinatalakay, ang pinag-uusapan ay yung pag-convene nga ng Kongreso into a Constituent Assembly to amend or revise the Constitution. Ang binanggit sa amin ay magkakaroon daw or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension para sa kasalukuyang re-electionist na mga senador, 12 yan, at sa lahat ng mga congressmen. Term extension kasi gagawin nilang regional ang eleksyon ng Senado. Right now, we elect our senators nationwide. Gagawin daw regional at the ratio of either 2 per region, which means 2 times 18, 36, or 3 per region, which means 54 members of the Senate. So, to transition into that, i-extend na lamang yung term nitong 12 senador na either graduating or kailangan ng ma-re-elect sa 2028. Yun ang sinabi sa amin. Since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present Constitution, inisip ko, right after the SONA, magkakaroon na ng ganyan, mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. So yun ang sinabi sa amin. Ngayon ako naman, nag-usap kami ng 3 doon sa mga nandoon. Pagkatapos nun, at ang usapan namin, bakit isiniwalat yan sa atin? Na hindi naman namin tinitake up. Wala naman kami kamuang-muang o ka-idea na magkakaroon ng CONAS, Akala namin tulog na yung posibilidad na yan matapos yung pirma iniscancel sa Senado, di ba? So ang isip namin,
considering na alam nung nagsiwalat na ako ay sumusulat ng kolom, eh hindi ito off the record, no? Hindi ito confidential. Kasi 10 kami at isa pa alam niyang manunulat ako at kuminsan nai-interview ako. So syempre parang kayo mga journalist kayo. Scoop din, di ba? So isiniwalat, inano ko, hindi ko naman isinulat as a news item. Sinulat ko sa aking column na lumabas noong May 13. Wala rin akong ka-idea na meron palang ugong sa Senado na magpapalit ng leadership, no? Nagkataon lang na May 13. And then after that, I was interviewed by your former colleague Pam and Marlon, si Trixie, no? Secretary Trixie Angeles, no? Sa bilyonaryo tungkol doon sa column ko. At doon nga siniwalat yung mga detalyang sinasabi ko rin sa inyo ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung si Senator Amy Marcos, una, tinanong ako ni Senator Amy patapos mabasa yung column ko. No? I mean, she was able, siguro yung staff niya, pinabasa yung column ko. So tumawag sa akin si Senator Amy at tinatanong kung ano yun. No? So sinabi ko exactly the same thing, the same story that I'm telling you now. At tinanong niya, sino yung nagsabi sa'yo? Sabi ko, hindi ko pwede sabihin yan, no? Hindi ko pwede sabihin yan. At dun sa interview naman kay Secretary Trixie Angeles, tinanong din ako ron at ang sabi ko, kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Kaya mismo kay Senator Amy, hindi ko sinasabi kung sino. Sinabi ko na lang, base na lang dyan, ikaw na magano. Kaya I think in her case, she must have, siyempre, senadora yan, marami ring sources kung sino-sino pang kinausap niya. At ngayon sinasabi niya, na hindi ko naman sinasabi niya na ang plano ay hindi lang term extension ng mga senador at congressmen, kundi pati ang Pangulo. No? Sa kanya na yon, hindi yung galing sa akin. At hindi yung sinabi sa akin nung source ko. Ayon. So malinaw po, ano, mga kabida. Yung palang term extension po, ano, ng Pangulo, mga kabida, ay galing pala kay Senator Marcos. I mean, kay Senator Amy Marcos po, ano, mga kabida. Pati rin yung pagbabago ho ng edad, ano, mga kabida, galing din yun, ano, kay Senator Amy Marcos po, mga kabida, ano po. Okay? So, yun po yung istorya po, mga kabida, ano po. Pero itong usapin na ito, ano, mga kabida, itinanggi na po ito ngayon, ano, mga kabida, ng mga senador. Particular na po, ito kung si dating Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson po, ano, mga kabida. Hindi raw totoo ito. At it's a fat and outright lie daw ito, sabi po ni Senator Ping Lacson, mga kabida po. So, titingnan natin kung lies lang ba ito, ano, or kasinungalingan ng ba ito, ano, mga kabida, ano po. Pero inamin ni Senator Tito, ano, mga kabida, na nasagi lang po nila itong usapin na ito, na pag-usapan, ano, mga kabida, pero hindi ho seryoso, ano, mga kabida, ano po. Pero since napag-usapan po nila, baka naman po may posibilidad na maging totoo po yon, ano, mga kabida, ano po. Alright? Kasi lalong-lalo na po ngayon, ano, mga kabida, na ang Pangulo daw parang ayaw ata, mga kabida, no, na tumakbo itong si Sara Duterte at mananalo ito by 2028. Okay, ayon po sa mga bali-balita po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Kaya nga itong impeachment na ito, okay, dinesign daw ito, ano, ng Marcos administration, sabi ho ni Mr. Lito Banayo. Okay, purposely para po matanggal si Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente po ng Pilipinas at sa ganon ma-disqualify po ito, mga kabida, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, ano po. Okay, kasi kakibat dito ho sa magiging penalty po, mga kabida, kung sakali man po makonvict ito kung si Sara Duterte sa impeachment court, ay perpetual disqualification, ano, to hold public office po, mga kabida, ano po. Kung mako-convict, ano, sa ngayon pa lang ang kartada po ngayon, ano, mga kabida, malabo na po na makonvict, ano.
Kasi gaya ng sinabi ko po previously, mga kabida, no, na ang required number para ho makonvict si Sara Duterte ay 16. Eh, sila po ngayon, itong mga nasa minority, nasa 11 lang po, ano, mga kabida. So, kulang po ng 5. Okay, malabo na po. Samantala, ang majority block na pinamumunuan po, mga kabida, ni Senator Alan Peter Cayetano, ano, eh, nasa 13 o 12 na lang po kung hindi po natin isali si Bato de la Rosa, ano, mga kabida, which is more than enough na po, mga kabida, para ho ma-acquit si Sara Duterte, mga kabida, ano po. Alright? So para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, mga kabida, ito hong sinabi po ni Mr. Lito Banayo, ano, na isisiwalat niya kung sino po yung kanyang source, okay, kung pilit pong itatanggi po, mga kabida, ng mga senador at kung sino man po yung andun ho sa pag-uusap na yon, ano, mga kabida, yung kanyang sinabi, eh baka daw magulantang daw ang Pilipinas, ano, kapag malaman po nila kung sino yung kanyang source dito, ano, mga kabida, ano po. Alright, para po sa inyo, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.